ba may vowsy para sa babae pero wala po para sa lalaki? Alamin po natin. Ang vowsy po na tinatawag natin, ito po yung Anti-Violence Against Women and Children Act. Siyempre, unang-una, sabi po dun sa law, children. O pag sinabi nating children, whether lalaki o babae yan, pasok po dun sa batas. No? Ibig sabihin po dyan, protected po ang bata, lalaki man o babae. Pero kapag adult na, sabi po sa batas, women lang po ang may protection under this law. By the way, ang tawag po dito in numbers is Republic Act number 9262. Baka narinig nyo rin yung 9262 na yan. Vowsy din po yun. Anyway, itakal na natin bakit ang babae meron pong vowsy pero ang lalaki wala po. Meron po tatlong dahilan na binanggit po ang ating Supreme Court. No? I-discuss po natin for educational purposes lang. Unang-una po, based sa history natin, alam naman natin yan, whether sa Philippines o sa ibang bansa, meron po talagang inequality ang lalaki at saka babae. Alam naman natin yan, na lalaki po talaga ang more on nasa taas lagi. No? Yan yung tinatawag nilang patriarchy. Anyway, yan nga po, no? Yung unequal po talaga kasi yung dalawang genders. So ngayon, bigyan pa natin ng stats, bigyan pa natin ng facts. Nung panahon po ng Roman Empire, no, si Socrates pa, yung mga gladiators pa, kilala nyo na yan, no? Yung mga tao po na yan ang namumuno sa mundo po natin. Meron po talagang license ang mga lalaki, no, na bugbugin ang kanilang mga asawa. Sad to say, meron po talagang law nung araw na nasasanction po yung paggulpi sa babae. Yan po ang isang fact na sabihin ko sa inyo. Another fact naman tayo. Nung araw po, wala pong karapatang bumoto ang mga babae. Kapag po boboto nung araw, mga lalaki lang po talaga ang po pwedeng bumoto. And to add to that, ang pagkakaalam ko nga dati, dapat lalaki kang mayaman. Pag lalaki kang dukha, hindi ka rin pwedeng bumoto. Yan po ang batas nung araw. Pero syempre, lumipas sa mga taon, lahat po tayo ngayon pwede nang bumoto. Pero pag boto nung araw talaga, nasa mga lalaki lang po at naging malaki pong issue yan sa United Kingdom. Ito po talaga, matindi siya naging issue na talaga nag-welgi mga babae kasi nga gusto nilang bumoto na din, hindi pwedeng puro lalaki lang ang bumoboto. So binigyan po sila ng right sa UK and later on yung Pilipinas po, binigyan na rin po ng right yung mga babae na bumoto. So sa history pa lang po natin, no, kung ngayon po medyo mas maayos na, syempre mas nagiging equal na po tayong lahat. Pero nung unang panahon, nung mga panahon po ng ninuno natin, unequal po talaga ang power ng lalaki at saka babae. O ano naman ang pangalawang reason kung bakit may vowsy para sa babae pero sa lalaki wala. Ang mga babae po, ang usual at most likely na nagiging victims ng violence. Ito po stats naman. Ako, mahina pa naman ako sa number. Ito po ang sabi sa kasong Garcia versus Drilon. 90% daw po ng mga domestic abuses, babae po palagi ang biktima. At 90% po nito, ginagawa po ng romantic partner niya, whether common law relationship or asawa. Yan po ang stats na nasabi po sa kaso na to. So, can you imagine 90%? Kaya po, talagang merong vowsy sa babae pero sa lalaki wala. Meron po pong pangatlong dahilan kung bakit meron tayong vowsy para sa mga babae. Siyempre po yung gender bias at saka yung prejudice. Bakit? Kasi alam niyo po, pag na-report daw, no, yung mga problema sa bahay, yung domestic problem, normally sinasabi na ayusin nyo yan within the family. Treat it as a private matter. Hindi po yung idadali natin sa barangay, dadali natin sa korte, dadali natin sa pulis. Nagigipong ganyan. Kahit na po yung babae, naaabuso na. Siyempre, nagugulpi na, namamaltrato na, nasisira na po ang moral. You get the point. Kaya po, based on these three reasons, binibigyan po ang babae ng mas karagdagang proteksyon. At yan po yung vowsy. So, pag po sinabi nating vowsy, hindi naman po anti-male yan o yung tinatawag natin nag-hate tayo sa mga husbands o nag-hate tayo sa mga lalaki. Hindi naman po ganun yun. Tinitip lang po natin yung skills, no? Pinapantay lang po natin para po ang mga babae meron pong protection. Kasi syempre, dapat real talk na lang tayo. Kailangan yung totoo tayo. Iba po kasi yung biology ng lalaki sa babae. Alam naman natin yan. At yun nga po, ang nagugulpi po talaga o naaabuso mas madalas yung mga babae. And on top of that, syempre, kailangan tinitingnan din po natin yung history. Dati po, disenfranchised yung gender natin, yung mga babae. Ngayon po, binibigyan natin ng karapatan, mas binibigyan natin ng protection para po lahat equal na po tayo. Sana po malinaw. See you sa next video.